Kamusta guys? You're watching The News Listener by Angelo. At ngayong araw na to, sinampahan ng kasong cyber libel ni Enrique Razon Jr. itong si Kiko Barsaga sa mga post niya online. Okay? At mukhang si Meow 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 baka makulong at ma-disqualify pa sa posisyon niya bilang congressman. Panoorin natin to from GMA 2024 Oras. Bel si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng negosyanteng si Enrique Razon. Ayon sa abogado ni Razon, ang reklamong inihain sa Makati City Prosecutor ay may kinalaman sa mga Facebook post ng kongresista pero tumanggi itong sabihin kung aling mga Facebook post ang kanilang tinutukoy. Nang hinga ng GMA Integrated News ng pahayag si Barzaga, sinabi niya sa isang text message na haharapin niya sa korte si Razon. Sa hiwalay ng Facebook post, sinabi rin ni Barzaga na handa siyang isiwalat sa mundo ang mga anyay kasamaan ni Razon. Okay. So ang problema niya no ni Kiko Barsaga wala naman siyang pruweba. Sana na lang kung nagpapalabas siya ng ganitong mga post. Dapat sana isiniwalat niya na lang at para hindi siya mukhang tanga, 'di ba? Hindi siya mukhang bobo. O ngayon, kinasuhan ka na kasi sa isang post mo. Oh. Ito papakita ko sa inyo guys kung anong pinost ni Kiko Barsaga na hindi na mahanap ngayon. Pero the good thing is na screenshot ng isa sa mga hinahangaan kong attorney na talagang alam mo talaga yung kanyang passion para sa publiko na magbigay ng eksaktong impormasyon sa mga Pilipino. Ito, papakita ko sa inyo Yan. So from the post of attorney Jesus Falsis, ang sabi niya dito, exclusive, dito na lang makikita because DDS dared me to point out anong post ni Kiko Barzaga ang libelous at wala namang daw siyang dinilit. Ito ang dinilit na post before it was deleted dahil mabilis tayong mag-screenshot. So ang sinabi ni Kiko Barzaga dito, Enrique Razon is the mastermind behind the corruption in Congress, and I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. Hashtag, may hashtag pa siya. Ikulong si Razon. Ano, ngayon, mamumroblema yan si Kiko Barsaga kasi kung mapatunayan itong pinost niya ay ito ang dahilan para siya ay makulong. Okay? Well, ang mangyayari is wala nang meow 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 sa sa publiko o sa Facebook. Hindi na mag-nyaw nyaw, hindi na mag-iingay itong kuting na to na may gatas pa sa labi. Okay, so continue natin doon sa post ni Attorney Falsis. Dahil bagito pa at may gatas pa sa labi si Kiko Barzaga, imbes na mag-antay na i-disclose lahat ng gusto niyang ilabas laban kay Enrique sa privilege speech niya where he will have absolute immunity from libel. In-announce niya at nagbigay ng patikim. Kumbaga, sana, dito mo na lang inilabas doon sa privilege speech mo. Kaso nga lang, bobo. Bobo talaga si Kiko Barzaga. So, imaginein mo, yung patikim niya, hindi naman patikim. Yung patikim niya, libelous na, sabi ni attorney. Yan. Kaya, ayan, nag-file na si Enriquez Razon, pero isa lang na screenshot ko. Yung ibang libelous post din, hindi ko na nakuhanan. 2 counts kasi yung final ni Enrique Razon. I'm curious as well, ano yung isang pang post. Sino ba mabilis kamay tulad ko? Patingin naman. PS, pwede nyo ding i-search FB yung hashtag na ginagamit ko, ikulong si Razon, to check and validate. Kasi pag i-click nitong ikulong si Razon, so i-click natin hindi mo na makikita yung kanyang post na ganito.
Oh. So yan si attorney. Ito yung balita ngayon. Yan. Oh. Kumbaga, kung galing sa kanya mismo, wala kang makikita. Oh, yan. Yung post niya, ito lang. Yung mga, I am prepared to face Enrique Razon in court. Pero yung post niya dito na libelous, na katanga-tangang pagpo-post, yan, na screenshot talaga. Oh, ngayon, ano na siguro iisipin ni ano ni Meow Meow Meow. Oh, kasunod ng kanyang suspension, baka hindi na siya pumasok ng kongreso. Makukulong na siya dahil sa libelous na mga attempts ng mga ganito. Oh. Okay, guys. Now, let's talk about yung penalties ng cyber libel in the Philippines. Okay, so pakita ko sa inyo yung post from ginamit natin yung AI ng Google at tinanong ko dito, if a congressman found guilty for cyber libel, what will happen? So sabi niya, if a member of a Congress is found guilty in cyber libel in 2026, they face both standard criminal penalties and severe consequences specific to their public office. So that means uh, kahit congressman sila, ay pwede pa rin silang ma-penalty. Okay? At mga consequence laban dito. So, number one, criminal civil penalties as well as with any individual. Kumbaga, sa mga ordinaryong tao, a congressman is subject to the following under Cybercrime Prevention Act or RA 10175. So yung imprisonment nila is a sentence of 4 years, 2 months, and 1 day to 8 years. Yung penalty is between 40 million to 100 1,500,000. In many cases, court may opt to impose only a fine instead of prison time per Supreme Court guidelines. So civil damage, payment of moral and explanatory damages to the victim. Okay, dito tayo sa kay kalawa. Number 2, disqualification. Ito yung matindi. Because cyber libel is a criminal offense punishable by more than 6 months of imprisonment, a final conviction carries accessories penalties under the revised penal code. Yung ano yon? The first one, perpetual absolute disqualification. This includes deprivation of public office held even if it's conferred by popular election. So pwede siyang matanggal pag napatunayan na ano siya, guilty. Pwede siyang matanggal sa pagiging congressman. Loss of rights. The convicted official loses the rights to vote or to be elected to any public office. So hindi siya pwedeng bumoto at hindi siya pwedeng ma-elect pag napatunayan. And for forfeiture of benefits. Conviction often result to loss of retirement pay or other pension for any office formerly held. So pwede siyang ma-disqualify sa future benefits. Now, number 3, House of Representatives disciplinary action while in a court case is pending after a conviction or after conviction. House of Representatives may take separate action. So pwede silang mag-file ng disciplinary action laban kay Meow Meow. Kumbaga, kung pending pa yung kaso at or after, pwede silang gumawa ng action. One is suspension or expulsion. Under the Constitution, the House may punish its members for disorderly behavior with a concurrence of two-thirds of its all members that the House can suspend for 60 days or expel member. Ethics investigation. So the House Committee on Ethics Privileges typically conduct investigation into whether the libelous act constitutes conduct unbecoming of public official. Okay, and limited parliamentary immunity. Member in Congress enjoy the immunity from arrest while Congress is in session for offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment. Since maximum penalty of
cyber libel is 8 years, a congressman does not enjoy the immunity from arrest for this specific crime. So that means pwede siyang maaresto kasi it's more than maximum of is 8 years. Pwede siyang kunin at arestuin. Okay, additional privileges. Communication only applies speeches debate made within Congress. Defamatory social media posts or online comments made outside of official legislative proceedings are not protected by parliamentary immunity. So that means kung ginawa niya to inside, well, meron siyang immunity, pero kung sa labas, wala. Now guys, pag-usapan natin tong very quick, itong ethics investigation. Kasi last time, inimbestigahan itong si Barzaga when it comes to his post at sinuspend siya, di ba? For 60 days. O ngayon, ito na yung ikalawa. Kapag napatunayan, pwede siyang either ma-suspend ulit o may expulsion. That means if suspend siya, maybe there will be 60 days, another one. Pag binoto ng 2/3, pag-expulsion sa kanya, pagsipa sa kanya sa Kongreso, yan ang isa sa mga matinding mangyayari kay Meow Meow Barzaga. O, di ba? Kasi pinapahiya niya yung Kongreso, hindi siya not being a public official. He's like a thug on the streets na mayaman pero walang pinag-aralan, di ba? Okay. At tapos, if I remember, meron pa siyang kaso doon sa Forbes Park kasi parang gumawa, not parang, para gumawa siya ng iskandalo doon sa harapan o ng Forbes Park na sinasabi na yung mga congressman na na mga milyonaryo ay nandun daw. O ngayon, ang dami ng mga kasong haharapin ni Kiko Barzaga kasi sa mga katangahan na ginagawa niya. I don't know why. Bakit niya ginagawa ito? Gusto niya lang bang sumikat? O gusto niya talagang labanan ng korupsyon? Pero kung titignan mo talaga, Nepo baby, saan niya kinuha yung maraming pera na yun? Di ba? Nanggaling sa kaba ng bayan. Oh, paano naging mayaman ang mga Barzaga, guys? Isipin niyo ang public official ayon sa konstitusyon ay dapat hindi po dapat mayaman. Okay? Nakalagay yan mismo, dapat hindi po mayaman ang mga public officials sa gobyerno kasi this is public service. At yung halos mga tao na siniserbisyo mo ay hindi mayaman kumpara doon sa kinukuha mong sweldo. O, di ba? O, so yan ang mangyari kay Kiko Barzaga. Either makukulong siya, pwede siyang masipa at hindi na maging congressman. Kapag napatunayan sa korte na itong pinaggagawa niyang kalokohan ay guilty. Okay? So guys, kung meron pa kayo, by the way, that's it. And if you have any questions, suggestions sa ating video, paki-hit po, paki-type po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.